to you on this day. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you save the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito, pang-apat na linggo ng panahon ng Kwaresma, ating pinagdiriwang ang tinatawag nilang Laetare Sunday. Ang linggo na kung saan tayo ay inaanyayahan ng inang simbahan na matuwa at magalak. Sa gitna ng ating pagpepenitensya, pagsasakripisyo, pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating mga kasalanang nagawa sa Diyos at sa ating kapwa, tayo ay natutuwa dahil inaasam natin at nasasabik tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon mula sa kamatayan. Mga kapatid, isang dahilan sana ng ating tuwa at galak ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kahit na tayo ay makasalanan, tayo ay palaging lumalayo sa Kanya, hindi nababawas at hindi nawawala ang awa at pagmamahal ng Diyos. Naway kung paano umiibig ang Diyos, ganyan din ang ating trato sa ating kapwa. Naway mahalin natin ang iba kahit na madalas tayo ay nasasaktan nila. Sa mga pagkakataon na nagkulang tayo sa pagpapatawad sa iba at pagmamahal, hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y muli makita kahit kakaunti, maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsasampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa abag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muhog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat, ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang nagligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Doon, inalipin sila ng hari ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupahi nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Aring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoong Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya kong magtayo para sa kanyang templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa sangaan ng mga kahoy, sa tabig ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dalan naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inutos nang sa amin ay lumupig. Naalawin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon yung paksa, nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano naming aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nagimbang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa,
kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo, kahit nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo'y muling binuhay niya, kasama niya, at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kanyang kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga araw na yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, paparusahan ang sanlibutan, kung hindi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga kapatid,
ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. May tanong lang po ako. Ilan pa po sa inyo ang gumagamit nito? Ano po ito? Isang panyo. Meron pa po ba sa inyo ang gumagamit ng panyo? Maaaring meron, maaaring yung iba, hindi na. Pero napaka-useful po ng panyo. May silbi. Hindi po ba? Kailan nyo po ginagamit ang panyo? Pag mainit, pinagpapawisan ka, o kaya naman, pag may sakit ka, sinisipon ka. Ang ganda po ng tinuturo ng panyo sa atin. The handkerchief teaches us patience. Hindi po ba? Kasi kahit na yan ay lukot-lukot, kahit yan ay madumi, hindi mo naman yan itatapon. Hindi mo yan iiwan. Kahit na madumi, kahit na lukot-lukot, anong gagawin mo? Huhugasan mo, lalaban mo, plaplansyahin mo. Pwede mo na namang gamitin ang handkerchief, ang panyo. Marami na pong mga tao ngayon, hindi na gumagamit ng panyo. Bakit? Kasi meron na pong mga tissue. Disposable tissue. Pero tingnan niyo po kung ano ang tinuturo nun sa atin. Pagkatapos mong gamitin, pwede mo na siyang i-dispose. Pwede mo na siyang itapon. Ibang-iba po nung unang panahon. Pag merong kang gamit, papahalagahan mo. Pag merong bagay, iingatan mo. Kamukha po ng mga ballpen nung unang panahon. Diba? Refillable po sila. Hindi mo naman itatapon yung casing nung ballpen. Sayang po. May mabibili ka refillable pag naubos siya. Pero ngayon, ano po nangyayari sa ating mga ballpen? Pag nabagsak na po, wala na. Sira na. Disposable. Agad tinatapon. Agad inaalis. Nung pong unang panahon, yung mga appliances, di nyo po napansin, napakatibay. Meron po kaming TV na meron pang bahay, gawa po sa kahoy. Naalala nyo po, yung mga ganun na TV, kahit na black and white, nung bata po ako, gumagana pa. Pero ngayon, pag bumili ka ng TV, ilang taon lang, o minsan ilang buwan, hindi na gumagana. Yung mga appliances ng unang panahon, kahit na ilang taon mong gamitin, hindi nasisira. Dito lang po sa parokya, maglilimang taon na po ako. Halos nakatatlo na po akong rice cooker. Every 2 years, nagpapalit po ako. Hindi po ganon katibay. Disposable. Hindi po ba nakakatakot ito na maging kultura natin to use and throw. Use and throw. Nakakatakot na baka ang ating paggamit ay ganyan din na magiging trato natin sa ating kapwa. Kung may boyfriend ka, use and throw. Meron kang girlfriend, use and throw. Asawa mo, use and throw. Kaibigan mo, use and throw. Teacher mo, pagkatapos na ng klase, use and throw. Empleyado mo, wala nang silbi, use and throw. Hindi po ganyan ang ugali ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tao may tendency, pag wala nang silbi, pag hindi na nakakatulong, tatapon na lang, kakalimutan na lang. Pero malayong malayo ang ugali ng Diyos. God does not use and throw. God loves and saves. Nagmamahal, nagliligtas. At yan ang sinasabi po sa atin ng mabuting balita. For God so loved the world, He sent His only Son to save us from our sins. Tingnan niyo po, dahil sa pagmamahal ng Diyos, nililigtas niya hindi lang ang tao, kung hindi ang buong mundo. Tandaan niyo po, 3 ang kalaban natin, tayo mga nananampalataya. Una ang demonyo, pangalawa ang laman, pangatlo ang mundo. These are our 3 enemies. The devil, the flesh, and the world. Hindi po ba nakakamangha ito? Nakakabilib ito? Even if the world is an enemy of God, because the world has become corrupt, God tries to save the world. Hindi lang ang tao ang minamahal ng Diyos, kung hindi ang buong mundo, dahil ang mundo ay gawa din ng Diyos.
At ano po ang paraan para maligtas ang tao at ang mundo? Sabi po ng ating Panginoon, kung maniniwala lang tayo. For anyone who believes in Him may not die, may not perish, but have eternal life. Gusto mong maligtas ka? Umpisahan mo sa pananampalataya. Gusto mong maligtas din ang ibang tao? Lalong-lalo na ang mundo? Nag-uumpisa yan sa pananalig sa anak ng Diyos, si Jesus. Mga kapatid, labanan po natin ang pag-uugali na nangyayari ngayon sa mundo. Our world uses people, and after using them, they will throw them away. Please, do not use people. Do not use the world, but love people and use things. Remember that. Love people and use things. At kahit na pagkatapos mong ginamit, mahalin mo. Pag nagmamahal ka, hindi naman kailangan perpekto ang iyong minamahal. Amen? Paano ba kayo nagmamahal? Sino bang iyong mga minamahal? Dahil ba may pakinabang ka sa kanya? Diyan mo lang iniingatan? Diyan mo lang pinapahalagahan? Hindi yan ang pagmamahal ng Diyos. Tandaan niyo po that God loves even the imperfect, and that is the perfect love. Mahalin kahit na yung mga may sira. Mahalin kahit na yung mga walang silbi. Mahalin kahit na yung mga taong nakasakit sa iyo. Because when you love what is broken, then you fix what is broken. Isa lang pong makakapagpabuti sa isang taong nasira sa pagkakasala. Ano po? Ito po ay ang pagmamahal. When you love, the imperfect becomes perfect. When you love, the sick becomes healed. When you love, the broken becomes whole. Napakaganda po ng isang kwento tungkol sa isang bata. Nung minsan, pumunta po siya sa isang tindahan. Bumibili po itong bata ng tuta. Naghahanap po siya ng kanyang alaga. Habang nagtitingin-tingin po ang bata, nakakita po siya ng isang tuta na medyo pilay-pilay. Hindi po ito maayos, nakakatayo, na naglalakad. At tinanong po ng bata sa may-ari kung magkano yung aso. Sabi po ng may-ari, pasensya ka na anak, hindi ko nabebenta ang tutang ito, ang asong ito. Hindi ka magi-enjoy. May sakit yan, may pilay yan. Sabi po ng bata, gusto ko po siya. Bibilhin ko po. Ayaw po ibenta ng may-ari. Kasi mapapagod lang po yung bata sa pag-aalaga dito po sa tuta. Pero sa kakapilit nitong bata, pinagbigyan po siya ng may-ari. Timbis na ibenta, binigay na lang po sa kanya. Nagtataka po ang may-ari, sabi, anak, bakit ang dami-dami mga ibang aso dito, ibang tuta? Mas maayos naman dyan. Walang pilay. Mas cute. Mas malusog. Bakit yan pang pilay ang napili mo? At ito pong bata, itinaas po niya yung kanyang pantalon. Niya po kung ano nakita ng may-ari, may bakal po yung paa ng bata. Pilay pala yung bata. Sabi po ng bata, nararamdaman ko po kung ano yung pinagdadaanan nitong tuta. Kaya siya yung napili ko dahil naisip ko, kailangan niya ng kaibigan. O nga naman po, di ba? Ang makakaunawa sa isang taong naghihirap ay isa ding taong naghihirap. Ang makakaunawa sa isang taong may sakit ay isang taong dumaan din sa sakit. Ang taong makakaunawa sa taong depressed ay isang taong dumaan din sa depression. Why does God loves us so much? Even if we are broken, ang ating pagkatao ay may sira, tayo ay may lamat, tayo ay may problema. Dahil alalahanin niyo po mga kapatid, ang kanyang anak si Jesus ay nasira din, nasaktan, dumaan sa sakit sa kanyang pagkapako sa krus. God loves us even if we are broken because God has also been broken. But God understands that only through love can you fix broken people. Alalahanin niyo po yan, mga kapatid. Pagmamahal lang, makakapag-ayos, makakapagpabuti sa isang taong
nasira sa isang taong napariwara. Sabi po ng second reading, napakaganda. God's mercy is rich. Umaapaw ang awa ng Diyos. Kaya kung tayo ay nananalig at nagmamahal sa Kanya, naway ang ating ding pagmamahal at awa, mag-umapaw din ang iyong awa at pagmamahal sa iba. Kahit na nasaktan ka nila, kahit na iniwanan ka nila, kahit na naging napakasama nila sa iyo, tayo ay inaanyayahan na matuwa at magalak. Bakit? Dahil ang Diyos umaapaw, sobra-sobra, kanyang awa, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan. Kaya mga kapatid, palitan mo ang iyong simangot sa ngiti at tuwa. Purihin natin at pasalamatan ang Diyos. Dahil ikaw man ay madapa, ikaw man ay masaktan, hindi siya titigil sa pagtulong sa iyo at sa pagmamahal sa iyo. Ito ang ating dasal at dalangin. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, punuin mo ako sa iyong pagmamahal at awa, at naway ako din ay maging instrumento ng iyong pagmamahal at awa para mapalitan ang lungkot ng mundong ito at mapuno ito ng liwanag at ng tuwa ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tapat at walang maliw na pagmamahal sa atin ng Diyos, ang siyang bukal ng ating pag-asa. Hatid ng pag-asang ito, ipabatid natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan at lahat ng taong may mabuting kalooban, naway lagi silang maging maagap sa pagtugon sa panawagan sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway dinggin ng lahat ng Kristiyano ang kanilang panawagan para sa lalo pang dakilang katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang at mga guro, naway magtagumpay sila sa pamamatnubay sa kanilang mga anak at estudyante para pahalagahan ang pagmamahal ng Diyos at tugunan ito ng katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng kabanalan at tabag, salamat sa iyong walang kupas na pagmamahal. Panatilihin mo kaming tapat sa aming mga pangako at gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong mapagligtas na pagkalinga sa aming kapwa.
sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Gapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ng dalangin, amin nawan maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkikinabang ay maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mong pagtitiis para sa naghihirap at maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa aming nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong kaloob ang mga ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na bibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan
at pagkalooban din ng kagalingan ng pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, isipin natin at ipagdasal ang ating mga kapatid na may sakit para sa kanilang mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang mapagpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW. Dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na sinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong kinalulugod ay lagi naming isa sa isip. At ikaw ang aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi ni San Agustin, God loves each and one of us as if there is only one of us. Ang bawat isa sa atin ay minamahal ng Diyos na parang bang tayo ay nag-iisa lamang. Wala tayong magagawa na pagkakasala para mabawasan natin ang awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya kung tayo ay nananalig sa Kanya, naway tayo din ay magpatuloy nagmamahal sa iba. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga tao ng Korinto, bandang huli, 3 bagay ang napakahalaga: ang pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal. Pero pinakamarangal, pinakamahalaga dito ay ang pagmamahal. The greatest among these three, hope, faith, and love, is love. Do you want to become great? Do you want others to be great? Then, love. Pag walang pagmamahal, diyan nagiging malungkot ang buhay. Kahit na madalas, ang sanhi ng ating lungkot ay ang ating pagmamahal sa iba. Pero pagkatapos ng mga pagsubok, meron pa rin namang ginhawa, kapayapaan at tuwa. Mga kapatid, magpatuloy kayong nagmamahal. Naway manalig kayo sa Diyos at kayo ay babasbasan pa niya ng mas maraming lakas, pagpatuloy ang iyong pag-ibig sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.